Napabuga na lang siya ng hangin sa kanyang bibig at ipinatong ang hawak na sa lamesa sa kahinarap ang nagtatampo niyang kaibigan. Huwag kang mag-alala dahil bibisita pa rin ako rito. No, don't be sad. Para kang bata, she teasingly said and tickled Paulina. Nag-angat ito ng mukha sa kanya. I'm not sad, bitch. Huwag nga ako, Paulina. Tigilan mo ako sa kaartihan mo. Mangingibang bansa ba ako? Hindi naman, di ba? Huwag ka nang malungkot. Ikaw ba? Huwag ka na rin malungkot, Danilo. Kumain na lang tayo. At i-enjoy natin to dahil treat ko kayong dalawa. Masaya niyang sabi saka bumalik sa pwesto at kinuha ang kinakain kanina. Hindi naman ako malungkot. It's just a joke. Actually, I'm happy dahil maakit ko na ulit si Papa Jared. Kaagad niyang nahampas ang balikat nito. Gaga ka talaga. Anong ibig mong sabihin? Inaakit mo dati si Tito Jared? Gulat niyang tanong kay Danilo na maharot. Ako maharot, ikaw ang maharot. Hindi naman parang ganun lang. I'm just lasting him. At humagalpak ito ng tawa. Napairap na lamang siya. Ang landi mo talaga, girl. Miss Claire, can we take a picture? Napalingon siya sa nagsalita at may nakita siyang isang babae sa hindi kalayuan. Malapad ang ngiti nito sa kanya. Take a picture? Sure. Ngumiti siya sa babae sakay pinatong muli ang hawak sa mesa sa kanilapitan ito. Hi, Anya rito. Oh my God, hindi ko po inaasahan na makikita po kita sa personal. I'm a fan and I really idolize you. Pwede po ba tayong mag-picture? Remembrance lang po sa pagkikita natin. Sure, let's go. Hinawakan niya ang kamay ng babae sa kahinila ito patungo kina Danny at Paulina na abala pa rin sa pagkain. Nang makarating silang dalawa, hinarap niya ang babae. Can I get your phone? She asked. Sure. Tatango-tango itong ibinigay niya ang kanyang phone. Nang mapasa kamay na niya yun, inabot niya yung kay Paulina. Kuhanan mo kami please. Ano bang magagawa ko? Parang naiinis na asik nito sa kanya. Kinuha ang cellphone sa kamay niya, kaya naman umayo siya kasamang babae. Nagsimula na silang kuhanan ni Paulina. They smiled for every second that has passed. Pinayagan na niyang babae dahil minsan lang naman niya gagawin ito sa kanyang buhay. Ang makipag-usap sa kanyang mga tagahanga. Ang makipag-picture, it's fine for her. Can I just ask? Tanong ni Claire habang ang cellphone niya ay nakadikit sa kanyang kanang tainga. Nakaupo siya sa bintana ng kwarto niya at nakasilip sa labas. Sure ma'am, you can ask anything. Magalang na sabi ng nasa kabilang linya. Napatango siya. She took a deep sigh. Magkanong babayaran ko para makapasok lang sa isla? She asked. Dahil sa kuryosidad, tinawagan niyang numerong nasa imbitasyong natanggap niya nitong nakaraan. Iniimbitahan siya na pumunta sa Paradise Island, isang tagong isla sa Batangas at hindi raw yun kilala. May isla bang hindi kilala? Ang ibig niyang sabihin ay bakit hindi kilala? Wala bang mga turista? Napapailing siya. She needs to go there para makita niya ang mismong isla. Kahit magkano pang babayaran niya, pupunta siya, makita lang yun. 2 million po ma'am, diretsahan at walang pagdadalawang isip na sagot ng babae sa kabilang linya. Napanganga siya ng mga sandaling yun. 2 million? 2 milyon ang babayaran niya, makapasok lang sa islang yun? What the hell? Seryoso ba ito? Diamante bang tubig doon? Ginto bang mga buhangin doon? Bakit naman masyadong mahal? At tanong niya habang nakakunot ang noo. Anya nga, kahit magkano ay pupunta siya. Hindi lang niya naisip na ganun kalaki ang pera na kakailanganin niya, makapasok lang doon. Baka nga isang araw lang siyang manatili eh. Kung hindi worth it, ang binayad niya sayang. Ma'am, the island is for exclusive people only. We invited you because we know you are rich. And yes, ang isla po ay para lang sa mga taong mayaman o may pera. But may 60% pong discount because you're a celebrity.
Binibigyan po namin ng discount ang taong iniimbitahan namin. Exclusively katulad po ng ginawa namin sa inyo. Celebrity. Bitch, hindi artista ang tingin niya sa sarili niya. Oo nga't sikat siya pero never niyang inisip na artista siya. She's just a blogger and that's all. Magmumukha siyang mahirap kapag tinanggap niya ang discount. Pero sayang din, pera din yun. Sige, I'll go there. Anya, tumayo at sa kinaupuan niya at naglakad patungo sa kama niya. Alright, Miss Cabrera, we will email you right away and instruct you on how to send your payments to us. Thank you and God bless, ma'am. And we're looking forward for your coming in Paradise Island. Thank you rin, I will wait. And the line died. Napabuga siya ng hangin sa bibig at umupo sa kama. She can't wait to visit the Paradise Island. She can't wait to see if the said island is beautiful. Maya-maya pa napagdesisyonan na niyang tingnan ang laptop niya dahil baka nag-email na sa kanya. Hindi nga siya nagkamali. They sent an email na kagad niyang binuksan. Where are you going, Claire? Tanong ng daddy ni Claire nang makababa siya sa unang palapag ng bahay nila. Bitbit niya ang kamera niya samantalang may bag siya sa kanyang likuran. May pupuntahan lang po ako, daddy. Nakangiti niya sabi rito sa kanilapitan nito kung saan ito naroon sa sala. Nang makalapit, umupo siya sa harap nito. At saan ka naman pupunta? Hindi porkit pinayagan kitang wag nang magtrabaho kay Jared, gagawin mo ulit ang mga ginagawa mo noon. Travel? Yes, daddy, I will travel. This is my fashion, dad. Hindi naman po malayo ang pupuntahan ko dahil sa Batangas naman po ang location ng islang pupuntahan ko. Anya rito. Isla? Saang isla yan? She nodded. Yes, daddy, I already paid my payment. Don't you worry dahil isang araw lang po akong mananatili ron. I will explore the island. Please, dad, payagan nyo na sana akong umalis dahil ilang buwan ko na rin po itong hindi ginagawa. Please. Pagmamakaawa niya at tumayo sa kinaupuan sa katinabihan ng daddy niya. Wala kang kasama, anak? Tanong nito habang nakatingin sa kanya. Wala po, daddy. Ako lang pong mag-isa. Please, payagan niyo na po ako. Ano po bang gusto niyong gawin ko para mapapayag mo ako? Hindi siya maaaring hindi makapunta sa isla, lalo pat nakita niya ang larawan ng isla. The island is insanely beautiful and the water is color blue. Hindi lang yun, maganda talaga ang isla at ngayon ay masasabi niyang worth it and ang binayad niya. Can't believe na may nag-i-exist pang ganong isla sa Pilipinas. Wala kang kailangan gawing Claire. Kung wala kang kasama, magpahatid ka kay Manong sa Pantalan at para malaman ko kung saang isla ang tinutukoy mo. Baka magkaroon ng emergency sa'yo. Kung ayaw mong magpahatid, drive your own car pero sasama sa'yo si Bernard. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Si Bernard, ang kanilang hardinero? At bakit naman siya magpapasama sa lalaking yun? No way. Daddy, pwede po bang ako na lang? Hindi pwede. I call Bernard at sasamahan ka niya sa isla. Wait me here, Claire. Anang daddy niya at tumayo nasa kinauupuan saka naglakad na. Dinako ang pinto palabas para tawagin ang hardinero nila. Sa lahat ng lalaki, bakit si Bernard pa? Ayaw naman niya kay Manong dahil ayaw niyang malaman ng daddy niya kung saan mismo nakatayo ang isla. Oo, sa Batangas, pero hanggang dun lang ang alam ng daddy niya. Wala na siyang magagawa pa. May plano siya mamaya. Subukan lang ng Bernard na yan sumama mamaya. Tatanggalan niya ito ng trabaho. Kanina pa inis na inis si Claire habang nagmamaniho patungo sa Pantalan. Nasa tabi niya si Bernard at hindi siya makampante kanina pa. Bakit ba kailangan sumama ito? Ayaw niya ng kasama. Gusto lang niyang pumunta mag-isa sa Paradise Island. Gusto niyang mag-isa para ma-explore niya ang isla na siya lang. Hindi katulad dati na kasama niya mga kaibigan niyang adventurer at vlogger din. Nakatulad niya rin. Gusto niyang sipain si Bernard palabas ng sasakyan niya. Pero alam niya sa sarili niya na hindi niya magagawa yun. She's not a horse. Bakit ka sumama sa akin? Tanong niya na hindi man lang tinitingnan ang lalaki. Sinabi sa akin ni Sir na kapag hindi ako pumayag, tatanggalan niya ako ng trabaho. Wala akong magawa kundi ang pumayag. Ma'am Claire, magalang na sagot ni Bernard na akala mo'y matanda na siya.
Napailing siya at itinigil ang sasakyan sa gilid ng highway. Sa kabinalingan ito. Bernard is handsome at hindi bagay dito ang maging hardinero lang. Pero hindi ito ang pinag-uusapan ngayon. Ang pinag-uusapan ay kung paano niya mapapaalis ang lalaki. Hindi naman siya nandidiri dito dahil mabango naman ito. Naasiwa lang siya kasi hindi niya talaga gusto ang desisyon ng daddy niya. Paano kung sasabihin ko sa iyong bumaba ka na ng kotse ko? Bababa ka ba? Tanong niya. Kagad itong umiling. Hindi po ma'am. Nangako po ako sa daddy mo na hindi ako alis sa tabi mo. Shit, nakakainis. Hindi ka alis sa tabi ko? Paano ang paliligo ko? Tatabi ka pa rin kahit hubad-hubad ako? She's just testing him. Iba na pong usapan yan, ma'am. Ma'am Claire, kapag maliligo o magsi-CR po kayo, malamang mag-isa lang po kayo dahil hindi naman po ako manyak. Mabuti po akong tao at ginawa ko lang po ito para protektahan ka. Para protektahan siya sa tanang buhay niya. Hindi siya napapahamak kaya hindi niya kailangan ang katulad ni Bernard. Palibhasa ay tinakot ng daddy niya kaya gusto ganito ito. Paano kaya kung makipag-deal siya sa lalaki? Aalokin niya ito ng pera. Umalis lang ito. Nangangailangan ka ba ng pera, Bernard? Tanong niya. Nakangiti itong tiningnan. Nakita niya ang paglunok nito. Opo, pero kung balak niyo akong bigyan ng pera para umalis, pasensya na po pero hindi ko tatanggapin. Kahit ano pa ang ibigay mo o kahit magkano pa, hindi ko tatanggapin yan. Pasensya na ma'am, Claire. Napakuyom siya. Gusto niyang iangat ang kamao niya at suntukin ito. Paano niya mapapalis to? Wala na siyang maisip na plano. Lahat yata ay nagawa na niya. Paano niya ma-explore ang sarili niya kung kasama niya ito? Damn him. Mahimatay sana ito tapos iiwan niya sa gitna ng kalsada. Napakibit balikat na lang siya at ipinagpatuloy na ang pagmamaneho. Ibang ruta ang binabagtas niya ngayon. Hindi sa pantala na dapat niyang pupuntahan. Bahala na. Mag-iisip siya habang abala siya sa pagmamaneho. Maya-maya pa'y bigla na lamang may tumawag sa cellphone niya na nakapatong sa dashboard ng kotse niya. Hindi niya kinuwang cellphone dahil may suot naman siyang earpiece na nakakonekta sa cellphone niya. She tapped the device on her ear. That's why the call answered. May pupuntahan ka ba ngayon, Claire? Oh, it's Paulina. Oo, actually, I'm driving now. Bakit mo natanong? Naiiling niyang tanong sa kaibigan. Balak sana kitang ayain na mag-inom mamayang gabi kasama si Danilo. Nakakainis lang eh. Claire, nagalit sa akin si Sir Jared dahil natapilok ako kanina sa harap niya. Nandoon pa naman si Sir Del Piero, yung bago niyang business partner. Hoy, gaga, Espanyol pala yun. Natawa siya. Gaga ka, bakit ka naman natapilok? Nakakahiya kaya yun. You made a sense. So anong, natanggal ka na ba? Hindi. No, grabe. Ang hot ng bagong business partner ni Sir. Daddy siya, ang gwapo pati. Baka maging sugar baby ako noon. Soon, anang Paulina at humagalpak pa ng tawa. Kadiri ka naman, papatol ka sa matanda. Sayang ang kagandahan mo, Paulina. Gwapo nga, matanda naman. At least, mapera. Chismosa ako kaya narinig kong pinag-uusapan ng dalawa. Si Hot Daddy may offer kay Sir Jared na isla. Ibibigaw daw kay Sir Jared ng free. Pero punyeta, hindi tinanggap ng tiyuhin mo. Parang inis na wika nito. So what's the matter? Tanong niya. Hala, ewan ko sa'yo. Nga pala, saan ang lakad mo? Pupunta ko sa Paradise Island. Ha? Anong Wild Island? Hoy, nawawala ka. Natawa muli siya at pinatay ng tawag sa pamamagitan ng pagpindot ng end button sa earpiece ng suot niya. Napailing na lang muli siya at istrektong tumingin sa kalsada para hindi siya maaksidente. Ma'am, pwede bang huminto muna tayo sa gasolinahan lang yun? Naiihiw lang po ako eh. Maya-maya weekend ni Bernard at itinuro ang gasolinahang may kalayuan pa sa kanila. It's a time. Sinunod niya ang gusto nito. Nang makarating sa harap ng gasolinahan, itinigil niya ang kanyang sasakyan. Kapag lumabas ito, patatakbuhin na niya ang kotse niya. Hindi lang ito makasama. Alam niyang hindi ito maganda, pero alam niyang ito lang ang way para maging mapag-isa siya patungo sa isla. Huwag kang aalis, ma'am, ha? Si Bernard at lumabas na ng sasakyan at tumakbo na papalayo, papasok sa gasolinahan para umihi.
Nangingisi siyang umiti. Sinarado niyang pintong nilabasan ni Bernard. Bye, see you. At minaniho na niya ang sariling sasakyan palayo sa lalaki. Finally, she's alone. Habang nagmamaniho, tiningnan niya ang kanyang likuran at nakita niyang humahabol sa kanya si Bernard. Napatawa na lang siya dahil dun. Sa wakas, mag-isa na lang siya. Hindi niya kailangan ng katulad ni Bernard. Sadyang naasiwalang talaga siya sa lalaki. Naiiling siyang humarap at gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makitang may makakasalubong siyang isang truck. Kaya naman mabilis niyang kinabig ang manibela patungo sa kanan at itinigil yun sa tabi ng kalsada. Thanks God, she's safe now. Pero yung puso niya, kabang-kaba pa rin. Ang tanga naman niya kasi, sinilip niya ang likuran niya at hindi na nakita si Bernard. Bagay lang ang ginawa niya rito. Wala naman siyang galit sa lalaki. Ayaw niya lang talaga ng may kasama. Sunod-sunod na napailing si Claire at muling nagmaneho ng kanyang sasakyan. Ngayon, magiging strikto siya dahil kamuntikan na siyang mabangga kanina. Sumorkat siya sa daan patungo sa pantalan ng isla at makalipas ang halos kalahating oras, narating na niya ang pantalan. She parked her car in the parking lot and stepped out. Sinabi ng admin sa kanya na dito siya magtungo at hanapin lang ang number ng yating sasakyan nila. Sinisigurado niya muna na nakalak ang lahat ng pinto. Bago siya naglakad, bitbit ang kanyang backup at camera. Good morning po ma'am, nakangiting sabi ng lalaki na naka-shade at puro itim ang suot nito. Mapasaklob at sapatos kulay itim. May patay ba? Just kidding. Good morning din. Papunta ako sa Paradise Island. Can you guide me? Paano ba malalaman ang number ng yate na sasakyan ko eh? Ang daming mga yate sa harap ko. Anya at saka tinuro ang mga yate na nakatigil. Can I see the code, ma'am? Tanong ng lalaki. Code? Anong code? Anong code ang sinasabi nito? Napailing siya bigla nang may maalalang may sinib nga pala siyang code kanina. Ibinigay din yon sa kanya kasama ng email. Bata pa siya pero makakalimutan na siya. Oh wait, saad niya saka kinuha ang cellphone sa bulsa at pinuntahan ang gallery. Nang makita ang code, iniharap niya ang cellphone sa lalaki. Here, sabi niya. The man nodded. May kinuha itong kung ano sa likod. It's a device na hindi niya alam ang tawag, but it looks like a thermal scanner. Pero hindi hugis lang ang pagkakaparehas nila. Maybe it's a scanner. Nothing. Itinutok ng lalaki ang hawak sa cellphone niya at biglang may tumunog na kung ano. Matapos ang ilang segundo, tinanggal na nito sa pagkakatutok ang hawak. Your yacht number is 9, ma'am. You are recorded kaya hindi ka mapapahamak. Welcome in Paradise Island, ma'am. We have a policy. No camera is allowed. Ma'am, ayaw po ng may-ari ng picture or picturean o videohan man lang ang isla. Camera po ba yan, ma'am? At inginuso nito ang bag niya na nakasabit sa balikat niya. Yeah, it's a camera. Ano bang klaseng pulisiya yan? Bakit bawal ang camera? Ang arte naman ng may-ari. Sarap kutusan. Kailangan niyang magsinungaling. Lalo pat parang hindi sigurado ang lalaki. Kahit obvious namang camera yun dahil mismong bag ng camera ang kinalalagyan nito. Hindi yan camera. Pwede na ba akong pumunta sa yacht ko? She raised her eyebrows. Sure ma'am, I'll guide you. Si Just nodded. Nanguna ang lalaki samantalang siya sumunod lang dito. Nang makatawid, kagad siyang pumasok. Wow, the inside is so beautiful. Mangilan-ngilan lang ang tao. Worth it ang bayad niya. Malapad siyang napangiti at naglakad na patungo sa top deck. Nang marating lalo pang lumapad ang ngiti niya. She loved this kind of scenario and she can't wait to see the Paradise Island. Hey miss, you are beautiful. Anang isang boses sa likuran niya. Napairap siya saka bumaling sa likuran niya. She saw a man who's looking at her sharply. Bahagya siyang natakot dito. He looks decent pero parang demonyo. Pwede bang iwan mo ako? Why would I do that? You're so beautiful, miss. May I know your name? Ang galing. I'm sorry, pero hindi ako nakikipag-usap sa estranghero. Iwan mo na lang ako kung ayaw mo masuntok kita.